umaga po mga kaibigan. So ngayon po ay araw ng Sabado. So December 16, 2023. So meron po nagpadala sa atin ng panel gauge. So shoutout po kay Sir Melvin Paragas. Sir Melvin Paragas, salamat po dito. So ito po ay panel gauge ng Innova. So, ang issue po nito, nagbi-blink yung T-belt. Okay? Pag nag-blink po yung T-belt, kasabay na po noon, ayaw na pong gumana ng mga, yung LCD, yung sa odometer. Then at the same time, ayaw na rin pumalo ng mga needle. Okay? So, it means totally blackout na po. But then, after sometimes, halimbawa, medyo nainitan ng matagal, after few hours, bumabalik naman po. Yun nga lang, ang challenge po doon, kapag cold start po, yung umaga, yung malamig, mahirap po talagang mapagana yung gauge. So yan. So ito po si Sir Melvin ay taga Albay, taga Albay. Ginabotan, Albay. Okay. So marami na po tayo naging customer dyan sa Albay. So maraming salamat po sa inyong tiwala. So buksan na po natin ito. At ito rin po ay meron po itong pinapapalitan na kulay. Okay, yung papalitan na rin po natin yung LED nito kasi po yung LED nito sa katagalan na malabo na rin po. Usually yung LED po kasi 5 years lang talaga yung yung lifespan. So after that, beyond 5 years, so bonus na po talaga siya. So yan. So inspect po na natin po yung ito po yung itsura ng panel gauge ng Innova na nagbi-blink po yung T-belt. Okay. So yan. Okay. Okay, so inspection din po muna natin, So far, wala naman pong any damages or physical damage. Ito, meron lang pong konti. Ito lang, meron pong crack dito, maliit lang. Okay, pero normal naman po ito, although hindi naman po siya makaka-apekto kasi nakatago naman siya. So, normal naman po sa mga plastic po, yung mga nagkakaganyan kasi sa sobrang tagal na. So, nagiging na siya brittle or malutong. So, ayan. So, ito po, Ayan. Maliit lang po yan, So, kaya po natin ini-inspect yan bago natin gawin just to make sure na yung physical damage kung meron man ay hindi po nanggaling sa akin or during repair ko. Okay. So, ayan. Okay, good. So, medyo madumi na rin yan, puno na natin kapag yung ibabaw. Pero lilinisin po natin yan after natin magawa. Para mas presentable at magmukhang bago talaga siya. So tanggalin lang po natin ito, mga naka-clip lang po yan. Okay. So ito po ay pala yung mga gamit ko, diyan ko lang nilatag. Pero yan po nasa sasakyan. Nasa sasakyan siya. Nilipat ko lang muna dito. Kasi naayos yung labas. Okay, so ito may setting po yan, Okay. So gamit lang po kayo ng panungkab yung fry tool. So, tandaan nyo lang po yung setting niya. Ito medyo challenging lang po yung pagbabaklas nito kasi mahaba po yung nito, ito yung dulo. Kaya minsan natatanggal yung pinaka niya, pinaka parang saksakan niya dun sa loob. Kaya ingatan lang po. Okay. Ayan. Okay. Ayan, okay. So, tanggalin na natin. So, itong likod, dalawang screw lang naman po itong likod na ito, So, hindi po kayo mahihirapan dyan. So, kaya po kung muna binibideo to, bago ko i-repair, para makita rin natin kung siya ba ay may previous history ng repair na dati na hindi napagawa or hindi nagawa or nalubog sa baha yung sasakyan kasi may mga customer kasi mga second hand lang nila nabili so hindi po nila alam yung background. Kaya ang nangyayari po, pagka ganun po yung cases, talagang totally medyo quality na po talaga ng bago kasi mahirap na po makahanap ng ibang pyesa. Ito, ingat lang po dito sa LCD, sa babasagin po ito. Baka po magkamali kayo ng tanggal. Okay. So, ayan. Okay. Good. Tingnan natin.
Ayan, so far okay naman to. Wala pong anything na ginalaw pa. So, ayan. Okay, so okay na po ito. Palitan na po natin mga kaibigan. No? I-repair na po natin siya. Mamaya balikan ko po kayo after po po. Go. Okay na po ito mga kaibigan. So, nagawa na po natin. Ito po yung mga pinalitan natin mga pyesa. No? Lapit. IC, capacitor, diode, at saka yung mga LED. No? Isang set na po natin siya pinalitan para at least in future wala nang maging problema at saka hindi na po umulit yung issue. Okay, then ito po yung mga ginamit natin mga pyesa. So lagi ko po yung pinapakita para makita po ng mga customer natin, mga brand new po ito. No? Okay, mga nakaseal pa po siya. Okay, then ayan, power up na po natin siya mga kaibigan. So, pero bago po yan, itong LED po, kinabit natin, meron pong recommended na kulay yung ating customer. So, ang gusto po niya, yung dito sa RPM, ice blue, sa kilometers, ice blue rin. Tapos dito sa temperature at saka sa gas, green. Okay, so ngayon, ito po ay imamanually papailawin na lang po natin manual, no? Kasi ito kailangan po kasi talaga ng nakakabit sa sasakyan para makita niyo yung ilaw. Kasi may self-drive po ito dun sa loob sa sasakyan o sa makina. Okay, so pakita ko po sa inyo yung kulay niya, no? Pinalitan na po natin. Ito po yung kulay niya. So ito po ay sa temperature at saka gas, kulay green. So pailawin po natin, no? Ayan. Yan, green. Ang ganda, oh, liwanag. Green. Temperature, gas, green. Okay. Sa kilometers, ice blue. Yun. Ice blue. Okay, ice blue. Yan, nagana po lahat, no? Yan. Tapos dito sa RPM, ice blue din. Yan. Okay, ice blue. Yan, nailaw po lahat. So, po yung mga LED natin. Ngayon, ikakabit na po natin siya dito sa dito. Pero bago po natin siya ikabit, kailangan po natin muna siyang releasein. No? Kasi ito madumi na po ito. Eh. Okay. So, yan. Para lang makita po muna natin na gagana siya. Hindi muna natin siya isasarang mabuti, no? Kasi papower up muna natin siya. So kanina po, blinking po yung taper dito. Tapos wala pong display kahit po yung odometer. So ngayon, sukatin na po natin siya. Okay. Yan. Then ito, ikabit na po natin ito. Okay. Yan. Tapos, ilagay natin itong needle. Okay. Make sure lang na nakatapat doon sa pinakahuling guhit yung needle nyo, sa pinakababang-babang guhit. Okay. So. Yan. Ito, zero lang to. Hindi muna natin i-cover to, no? Papakita ko po muna sa inyo, mamaya ko na lang po i-cover. Yan. So, yan. Gawa na po natin. So ito po, isa-set ko po ito sa pinakataas, sa pinakadulo. Okay? Yan. Pinakadulo po lahat siya. So ano po yung purpose niyan? So ang purpose po niyan, kapag sinuplayan ko po siya, at ito po hindi gumalaw, or hindi po siya nag-calibrate, so ibig sabihin, may problema pa po yung gauge. Okay? Ngayon, kapag bumaba na po siya, tumapat na sa zero, nag-calibrate na, at lumabas na po yung kanyang odometer reading. So, indication po yun na okay na po itong panel.
Then after that, proceed na po tayo. Ikakabit ko na po lahat. Then lilinisin na rin po natin. Okay, so susuplayan na po natin, no? So tingnan nyo po maigi yung needle. At saka yung yung T-belt kasi nito nagbi-blink. So ngayon, tingnan nyo na rin po kung nagbi-blink pa siya or hindi na. Pero kapag yan nag-blink pa, so dapat wala ring response tong needle mo at wala ring lalabas na odometer. Ayan, subukan na po natin mga kaibigan. 1, 2, 3. Tingnan nyo po maigi, no? 1, 2, 3. Yun, bababa po yan. Yun, yung T-belt o umilaw. Ayun, wala na po yung T-belt. Saglit lang po talaga iilaw yun kapag good na siya. Pero kapag bad siya, talaga magbi-blink yun. Tapos hindi po magre-reset or magka-calibrate yung needle gaya ng nabanggit ko. So ngayon okay na. Hindi lang siya umiilaw kasi kailangan nakasalpak sa... Ngayon, ito yung odometer niya, no? Kita na po siya. Nasa 156,955. So 156K. So mababa po siya. So okay na po ito mga kaibigan. Ilalagay ko na lang po sa case niya doon dito sa lalagyan niya. Then after that, lilinisin na rin po natin yon para medyo mas presentable at magmukhang bago talaga, brand new. So ayan, ito po ay Sir Melvin from Albay. Okay? So maraming salamat po sa inyong tiwala. Okay na po ito. So after ko po maayos, may kabit lahat yung mga cover, pwede ko na pong i-upload yung video ko doon sa YouTube. Then send ko po sa inyo, panoorin nyo na lang po. Okay. Then ready to ship na po ito within the day once na ma-review nyo na po yung video. So okay na po ito. So muli, mga taga-Albay, so maraming salamat po sa inyong tiwala, suporta. So ito na po, salamat po sa inyo. Thank you.